At ayan po mga ka-crypto ang ating pinakaunang balita dito. Isa po itong Clarity Act update na naman. Sabi dito, Senator Cynthia Lummis makes fresh statement. Ayan, isa pong napakahalagang balita ito na direktang nakakaapekto sa buong community ni XRP at syempre sa buong industriya ng cryptocurrency sa United States. Habang papalapit po tayo sa tinakdang petsa na August 8 recess ay umabot na sa matinding rurok ang tensyon sa Washington. Itong si Senator Cynthia Lummis ay naglabas po ng kanyang pinakabagong pahayag na nagpapakita ng kanyang frustration at direktang panawagan sa Kongreso. Ayon po sa pinakabagong ulat, sinabi ni Lummis na tapos na ang mga pag-uusap at oras na para kumilos ang buong Senado. Ang Clarity Act na lumago na ngayon sa napakalaking dokumento na umaabot po sa 616 pages ay nasa pinakamahalagang yugto ng kasaysayan nito. Kaya pag-uusapan po natin dito kung bakit umabot po sa puntong ito ang sitwasyon. Ano ang mga balakid na kinakaharap nito mula sa kabilang partido at kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating lahat na naghihintay ng malinaw na regulasyon para kay XRP. At ayan, simulan po natin sa kung bakit ba sinabi ni Lummis na tapos na ang usapan at oras na para sa botohan. Yan, para maintindihan natin ang lalim ng isyong ito, kailangan nating balikan kung paano po nagsimula si Senator Cynthia Lummis nang pumasok siya sa Senado noong taong 2020. Ang kanyang pangunahing layunin noon pa man ay protektahan ang mga digital asset companies sa Amerika, partikular na ang mga nasa kanyang estado sa Wyoming, yan, or sa state of Wyoming, na matagal nang nauuna pagdating po sa batas ng digital assets. Noong June 2022, pinangunahan po niya kasama ang Democratic Senator Kristen Gillibrand ang pagpapakilala ng Lummis-Gillibrand Responsible Financial Innovation Act na may 168 pages lamang noon, kung saan ay naghahati po ito ng kapangyarihan sa pagitan ng SEC at CFTC. Pero sa paglipas po ng mga taon, habang dumarami ang mga issue tulad ng mixers, tumblers, crypto ATMs at saka customer agreements, ang naturang bill ay lumaki ng lumaki hanggang sa umabot nga sa 616 pages sa kasalukuyang bersyon ng Clarity Act. Ngayon, sa aking opinyon, ayon po sa pananaw at analisis ng mga eksperto sa pampublikong galaw sa Washington, ang pahayag ni Lummis na I genuinely don't know what else my Democrat colleagues need. Ayan ay nagpapakita ng isang malinaw na mensahe ng pagod sa napakahabang proseso ng negosasyon. Binigyang diin din ng mga analyst na pagkatapos ng 11 buwan ng pagbibigay ng halos lahat ng hiningi ng kabilang panig, nararamdaman ng mga Republican sponsors na wala na silang dapat baguhin pa. Kaya masasabi ko po dyan ay ginawa na nila ang lahat para maging patas ang bill. Kaya ang pagkakaantala nito ngayon ay hindi na tungkol sa kakulangan ng probisyon, kundi tungkol na po sa politika. Para po sa atin bilang mga holders, ang ganitong klaseng deadlock ay nagpapakita lamang na ang pagpasa ng batas sa US ay hindi kailanman naging madali, lalo na kapag sangkot ang kinabukasan ng bagong uri ng finance. Ngayon ay ano ba ang nakapaloob sa 616-page Clarity Act na pinaglalaban ng Senado? Ang Clarity Act ay hindi lamang po basta ordinaryong panukalang batas. Ito po ang pinaka-komprehensibong balangkas na ginawa para sa digital asset regulation sa kasaysayan ng Amerika.
Layunin po nitong protektahan ang mga consumers laban sa mga mapanlinlang na gawain habang binabantayan din ang bansa laban po sa illicit finance. Nitong nakaraang buwan po ng May, matagumpay po na nakalusot ang bill sa Senate Banking Committee sa pamamagitan ng isang 15-9 bipartisan vote. Ayan. Ibig sabihin po niyan mga ka-crypto, may ilang Democrats din ang bumoto pabor dito. Gayunpaman para tuluyang maging ganap na batas o maaprubahan sa buong Senado, kailangan nito ng hindi po bababa sa 60 na votes o boto. Kasama ang hindi bababa sa 9 o siyam na demokratikong mambabatas na tatawid sa kabilang panig para sumuporta. Sa aking opinyon, sa pagsusuri ng mga political analyst, ang pangangailangan ng 60 votes ay isang napakalaking bundok na aakyatin. Ayon po sa kanilang pananaw, bagamat may mga ulat na nagpapakita ng unti-unting pagpapakita ng suporta mula sa ilang miyembro ng opposition, ang mga numerong ito ay hindi pa rin sapat para masiguradong aabot sa target ang botohan. Kaya ang masasabi ko po rito ay nakasentro po sa katotohanan na ang takot sa pagbabago ng financial system ang pangunahing pumipigil sa marami para bumoto pabor sa Clarity Act. Kaya para sa atin, ang kakulangan ng katiyakang ito ang dahilan kung bakit ang mga institution ay nananatiling maingat. Ang pagpasa po ng bill na ito ay magbibigay ng opisyal na kapayapaan ng loob hindi lang sa mga retail investors kundi pati na rin sa mga malalaking bangko at kumpanya na nais pumasok sa ecosystem ni XRP. Ngayon ay sino ba ang mga pangunahing humaharang at bakit sobra ang tensyon? Hindi po natin maikakaila na ang pinakamalaking hamon na hinarap ng Clarity Act ay nagmula po sa loob ng mismong committee bago pa man ang markup noong May 14. Isipin po ninyo mga ka-crypto, si Senator Elizabeth Warren, ayan, ay naghain po ng mag-isa ng mahigit 40 amendments sa panukalang batas na ito. Sa kabuuan, umabot po sa mahigit 100 amendments ang isinumiti sa komite. Habang libu-libong mga liham ang ipinadala ng American Bankers Association sa mga opisina ng Senado sa loob lamang ng isang linggo. Isa sa mga kontrobersyal na panukala ni Warren ay ang pagharang po sa Federal Reserve sa pagbibigay ng master accounts sa mga kumpanya ng crypto. Bukod dito ay nagkaisa ang lahat ng Democratic members sa pagsuporta sa isang amendment na magbibigay po ng otoridad sa Treasury para isanction ang mga decentralized finance o DeFi services, habang tinanggihan naman ito ng lahat ng 13 na mga Republican members. Ayon po sa mga political analyst na sumusubaybay sa komite, ang labanang ito ay nagpapakita ng ideological na digmaan sa pagitan ng tradisyonal na sistema ng pagbabangko at makabagong digital economy. Ang pananaw ng mga eksperto ay simple. Ginagamit po ang mga issue tulad ng DeFi regulation at saka master accounts bilang mga kasangkapan para pahinain o pabagalin ang pag-approve ng batas. Kaya ang opinion ko dito ay bagamat may punto ang pag-aalala sa seguridad at regulasyon, ang labis na paghihigpit ng ay posibleng magtulak sa mga kumpanya ng kripto palabas ng United States. Para sa mga sumusuporta kay XRP, ang mga hakbang na ito ni Senator Warren ay malinaw na pagtatangka na panatilihan ang kontrol ng lumang financial system. Ngunit sa kabila nito, patuloy po ang paglaban ng mga sumusuporta sa innovation para matiyak
na ang Amerika ay hindi napag-iiwanan sa global crypto race. Ngayon ay paano naman nila tinugunan ang mga issue sa ethics at saka corruption? Isa pang mabigat na argumento ng mga kritiko mula sa kabilang partido ay ang kakulangan umano ng malalakas na probisyon patungkol po sa ethics o etika. May mga matinding panawagan mula sa kanila na tutukan ang mga opisyal ng gobyerno na posibleng kumita sa kripto habang nasa posisyon. Lalo na't naging sentro ng debate ang mga usapin tulad ng mga meme coins at ang World Liberty Financial Projects. Bilang tugon sa mga batikos na ito, ang mga Republicans ay naglabas ng mga na-update na probisyon sa ethics nitong huling bahagi po ng July para solusyonan ang nasabing problema at alisin ang mga dahilan para sa pag-aalinlangan. Sa pagsusuri ng mga financial at saka political analyst, ang mabilis na pagtugon ng mga Republicans sa pamamagitan ng paglalabas ng bagong ethics language ay isang taktika para mawalan na ng dahilan ang mga nag-aalinlangang mambabatas na tumanggi sa bill. Ayon po sa kanilang pananaw, ang hakbang na ito ay nagpapakita na seryoso sila sa pagpasa ng batas bago sumapit ang recess. Ang opinyon ay positibo sa bahaging ito dahil kung matagumpay nilang natugunan ang mga alalahanin ukol sa ethics, wala nang balakid na dapat makapigil sa mga demokratiko na ibigay ang kanilang suporta. Para sa community ni XRP, ang pagkakaroon ng malinaw na pamantayan sa ethics at regulation ay napakahalaga upang mawala na ang stigma na ang kripto ay ginagamit lamang sa mga illegal na gawain. Ito po ay magbibigay ng mas profesional at matatag na pundasyon para sa buong market. Ngayon ay ano naman ang mangyayari sa mga susunod na araw habang papalapit ang August 8 deadline? Napakabilis ng takbo ng mga pangyayari sa Washington sa mga oras na ito. Si Senate Majority Leader John Thune ay nagbigay ng kanyang personal na pangako na magsasagawa ng isang floor vote bago sumapit ang August 8 recess. Ang banta ng hindi pagpasa ng bill na ito ay napakalinaw. Kung mabibigo silang maipasa ito, iiwanan nito ang United States na walang formal na regulatory framework, walang sapat na consumer safeguards at walang malinaw na ethics standards para sa mga opisyal sa larangan ng kripto. Ang oras ay unti-unti nang nauubos at ang bawat araw ay napakahalaga para sa kinabukasan ng industriya. Ayon po sa pananaw ng mga pangunahing political analyst sa industriya, ang panahong ito ang pinakamahalagang yugto sa legislative landscape ng United States ngayong taon. Ang opinyon ay nagpapakita na ang pressure kay John Thune para maitulak ang botohan ay nasa pinakamataas na antas. Kung magtatagumpay po sila bago ang August 8, ito ay magiging isang makasaysayang tagumpay hindi lang para kay Senator Cynthia Lummis kundi para sa buong crypto community. Kabilang na ang mga XRP holders na taon nang naghihintay ng kaliwanagan. Sa kabilang banda, ang pagkabigo ay magdudulot po ng matinding pagkaantala na aabot hanggang sa mga susunod na buwan. Kaya para po sa atin, ang tanging magagawa natin sa ngayon ay abangan ang mga magiging desisyon sa Senado at patuloy na subaybayan kung sino ang mga mambabatas na tatayo para sa kinabukasan ng innovation sa Amerika. At ayan sa kabuuan, kitang-kita natin na ang Clarity Act ay hindi na lamang basta isang panukalang batas, kundi isang simbolo ng laban para sa kinabukasan ng digital assets sa United States. Ang pagsisikap po dito ni Senator Cynthia Lummis na tumagal ng halos 4 na taon sa pagbuo at pagpapaganda ng lehislatibong ito
ay naglalapit sa atin sa isang mas malinaw at protektadong market. Habang hinihintay po natin ang pangwakas na botohan sa ilalim ng pamumuno ni John Thune at habang binabantayan natin ang mga hakbang laban sa mga pagsubok na pinangunahan ni na Senator Elizabeth Warren, manatili po tayo mapagmatyak at handa sa mga posibleng mangyari sa mga susunod na araw. Ang bawat hakbang sa Senado ay may dalang pagbabago at ang patuloy na pag-unlad ng regulatory clarity ay magbubukas ng mas malawak na pinto para sa pangmatagalang tagumpay ni XRP. At ito naman ang ating sunod na balita dito. Pundit urges XRP Army to watch this video. Passport in every country. Yan. Pag-uusapan po natin dito ang isang napakahalagang aspeto ni XRP na madalas nating makalimutan habang nakatitig po tayo sa mga galaw ng presyo sa ating mga screen. Madalas nating isipin na ang crypto ay puro numero, puro chart at puro kita lamang. Pero lingid po sa kaalaman ng marami, ang lakas ng isang digital asset ay nakasalalay sa mga taong sumusuporta dito. Ayon po sa pinakabagong pananaw mula sa crypto analyst dito na si X Finance Bull, ang XRP community ay hindi lamang basta isang grupo ng mga traders. Ito ay isang napakalaking pandaigdigang kilusan or global movement na may presensya sa halos bawat sulok ng mundo. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin kung bakit tinawag ito na isang community na may passport sa bawat bansa at kung paano ito nag-uugnay sa patuloy na pagpapalawak ng Ripple sa international payments at global financial infrastructure ngayon pong taong 2026. At ayan, simulan po natin sa kung paano po ba nagsimula ang global roll call ng XRP community. Para maintindihan po natin ang lawak ng ating community, kailangan nating balikan ang isang simpleng eksperimento na ginawa ni X Finance Bull. Nagsimula ito sa isang simpleng tanong sa social media. Saan ka nagmula? Yan. Nagbahagi siya na siya ay mula sa Canada. At pagkatapos ay inanyayahan ang kanyang mga tagasunod na i-drop ang kani-kanilang mga bansa at lokasyon. At hindi niya inaasahan, ang hindi po niya inaasahan ay ang napakalaking tugon o reaksyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang simpleng tanong na iyon ay naging isang malawakang digital roll call na nagpakita ng tunay na kapangyarihan ng network. Sa aking opinyon, napakalaking bagay nito dahil ipinapakita nito na si XRP ay hindi nakatali sa isang rehiyon o bansa lamang. Ayon po sa analysis ni X Finance Bull, ang United States ang nagdala ng pinakamaraming tugon, lalo na mula sa mga states tulad po ng Florida, Texas, New York at saka Ohio. Sumunod naman ang Canada na lumampas pa sa inaasahang dami ng mga sumali. Pero hindi lang doon nagtapos ang listahan. Sunod-sunod na nagpahayag ng kanilang suporta ang mga users mula sa United Kingdom, Germany, France, at the Netherlands, South Korea at ang Australia. Mayroon ding mga nagmula sa iba't ibang bansa sa buong Europe, Asia at ang Americas. Banggitin na rin natin ang ating sariling bansang Pilipinas. Para sa akin, ang ganitong klaseng geographical diversity ay nagbibigay po ng kakaibang katatagan sa isang digital asset. Kapag ang isang community ay binubuo ng iba't ibang kultura at ekonomiya, hindi ito madaling maapektuhan ng mga lokal na pagbabago o regulasyon sa isang bansa lamang. Ang paglahok ng napakaraming tao mula sa iba't ibang time zones ay nagpapatunay na ang interest kay XRP
ay global at organic. Hindi ito produkto ng isang araw na hype lamang, kundi isang matibay na pundasyon ng mga taong naniniwala sa pangmatagalang layunin ng technology na ito. Ngayon ay bakit hindi lamang basta isang chart ang XRP sa mga supporters? Marami sa mga bagong salta sa market ang tumitingin kay XRP bilang isang simpleng linya sa chart na tumataas o bumababa araw-araw. Pero para po sa mga matagal nang sumusuporta, ang asset na ito ay kumakatawan po sa mas malaking layunin. Ayon po kay X-Finance Bull, ang mga tao ay konektado sa kabila ng katotohanang nakatira sila sa magkakaibang bansa at nagsasalita ng magkakaibang wika. Ang nagbubuklod sa kanila ay isa pong malalim at iisang paninindigan sa potensyal ng technology ng Ripple. Sangayon po ako sa pananaw na ito dahil madalas po nating makita na ang mga tao ay nag-aabang sa mga balita hindi lang para kumita, kundi para makita ang aktual na pagbabago sa financial payment system sa buong mundo. Ipinapaalala rin ni X-Finance Bull sa kanyang mga tagasunod na kailanman ay hindi sila nag-iisa sa kanilang paninindigan. May mga taong nagre-reply bago pumasok sa trabaho sa umaga at mayroon namang mga sumasagot habang nasa gitna ng kanilang mga night shift sa kabilang panig ng mundo. Kahit magkakaiba ang kanilang mga pang-araw-araw na gawain at routine, iisa ang kanilang direksyon at paniniwala. Ang ganito pong dedikasyon ay mahirap tapatan ng ibang project sa industriya. Kapag ang isang community ay mayroong ganyang katatagan, nagiging mas madali ang pag-abot ng adoption sa iba't ibang rehiyon. Ang imahe ng pagiging isang kilusan na may passport sa bawat bansa ay nagpapakita lamang na ang infrastructure ng XRP ay sinusuportahan ng mga lokal na mayayaman na handang gamitin at i-promote ito sa kani-kanilang mga community. Ito po ang uri ng grassroots support na nagbibigay ng pangmatagalang halaga sa isang digital asset ngayon pong taong 2026. Ngayon ay paano naman po nakakatulong ang global expansion ng Ripple sa community? Ang paglaki po ng community na ito ay sabay ding nangyayari habang patuloy na pinalalawak ng Ripple ang kanyang presensya sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang payment technology, pagbuo ng mga bagong banking partnerships at pagpapalawak ng blockchain infrastructure sa iba't ibang rehiyon, nagiging mas handa ang market para sa mas malaking pagbabago. Ang mga bansang may aktibong community ng XRP ay kadalasang siya ring mga lugar kung saan mas mabilis na tinatanggap ang mga solusyon sa cross-border payments. Ngayon, sa aking opinyon, malaki po ang koneksyon ng social adoption at ng institutional adoption. Kapag ang isang technology ay ginagamit ng mga bangko at institusyong pampinansyal, mas lumalakas po ang loob ng mga retail supporters na patuloy na i-hold ang kanilang mga asset. Ang pagkakaroon ng isang global network ng mga taga-suporta ay nagsisilbing natural na marketing at edukasyon para sa mga bagong negosyo at institution na gustong sumubok sa mga serbisyo ng Ripple. Ngayon, kung titignan natin ang kasalukuyang sitwasyong ngayon, ang mga solusyon sa pagbabayad o payment gamit ang blockchain ay patuloy po na nakakakuha ng atensyon hindi lamang sa mga mauunlad na bansa, kundi pati na rin sa mga pati na rin po sa papausbong na market. Ang pagkakaroon ng mga community members sa bawat sulok ng mundo ay nangangahulugan na mayroon ng nakahandang network ng mga tao na nakakaalam sa halaga ng mabilis at murang transaction. Ito po ay isang malaking bintahe para sa Ripple habang pinapasok nila ang mga bagong market
dito po sa Asia, Europe at saka Amerika. Ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng saan ka noong walang naniniwala sa kasalukuyan? Ayan. When nobody believed. Nag-iwan po itong si ex-finance bull ng isang makapuluhang tanong sa kanyang mga tagasunod. Yan, saan ka noong walang naniniwala? Ayan. Highlight po natin ulit. Dito pala natin makikita lamang yan. When nobody believe. Yan, ang tanong na ito ay nagbabalik tanaw sa mga panahong mahirap ang sitwasyon. At kakaunti pa lamang ang kumikilala sa potensyal na XRP. Patuloy pa rin dumagsa ang mga sagot mula sa iba't ibang bansa na nagpapakita ng mga naunang sumporta ay nananatili pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ngayon ay napakaganda ng tanong na iyon dahil sinusubukan nito ang katapatan at tatag ng mga sumusuporta sa isang project sa mga panahong tahimik ang market o kaya ay dumaranas ng matinding pagsubok. Madaling sumuporta kapag ang lahat ay maganda at pataas ang market, pero ang pagiging bahagi ng community sa mga panahong kakaunti pa ang naniniwala ang nagpapatunay ng tunay na dedikasyon. Ang mga taong sumagot po sa tanong ni ex-finance bull ay binubuo ng iba't ibang henerasyon at background na nagtulungan para panatilihing buhay ang usapan tungkol po sa adoption at utility ni XRP. Para po sa akin, ang ganitong kultura ng pagkakaisa ang nagpapatibay sa buong ecosystem. Hindi lamang ito tungkol sa presyo sa market, kundi tungkol sa pagiging bahagi ng isang global change o pandaigdigang pagbabago sa paraan ng pagpapadala ng pera sa buong mundo. Ang kwento ng XRP Army ay patunay na ang isang digital asset ay nagiging matatag hindi lamang sa technology nito, kundi dahil sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa kabila ng mga hamon ng panahon. At ayan, sa kabuuan po ng balitang ito, ang XRP community ay higit pa sa isang grupo ng mga taong nagtitipon para sa mga numero sa chart. Ayon po sa mga obserbasyon at pagsusuri ni ex-finance bull dito, ito ay isang malawak at matatag na pandaigdigang kilusan o global movement na may presensya sa bawat bansa. Ang kanilang ibinahaging paniniwala sa kakayahan ng Ripple na baguhin ang global system ng pananalapi or financial global system ang siyang nag-uugnay sa kanila sa kabila ng layo ng kanilang mga lokasyon at pagkakaiba ng mga wika. Habang patuloy po na lumalawak ang presensya ng Ripple sa iba't ibang rehiyon ngayon pong taong 2026, ang pagkakaroon ng isang tapat at aktibong global community ay patuloy na magiging isang mahalagang bahagi ng paglago nito. Kaya manatili po tayo may alam, patuloy nating unawain ang malaking larawan sa likod ng technology at maging handa sa mga susunod pang kaganapan dito sa mundo ng crypto. At ayan ang sabi naman sa balitang ito ay Pundit says this update is good news for XRP holders. Ayan, isa pong napakainit na naman na balita na nag-uumapaw dito sa crypto community. Ang crypto researcher po na si Michelle Kirby ay naglabas ng isang napakahalagang video na naglalatag ng isang napakalaking oportunidad para sa lahat ng XRP holders. Ang sentro ng kanyang usapan o kanyang paliwanag ay ang pahayag po mula kay Jerome Powell tungkol sa planong pag-update ng US Federal Reserve sa kanilang lumang payment system na nagsimula pa noong 1970s. Para kay Kirby dito, hindi ito basta-basta balita. Ito ay isang sinyalis na dapat po nating seryosohin.
Ayan, sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang kanyang mga pananaw at kung paano po ito iuugnay sa kasalukuyang galaw ng market. Hindi po natin tututukan po natin ang mga balita, ang galaw ng mga malalaking players at ang kahalagahan ng pahayag na ito para sa kinabukasan ng ating mga hawak or holdings na tokens. Marami pong gustong malaman kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. Kaya simulan na po natin ang ating malalim na pagsusuri. Yan, bakit nga ba ibinagsak ng mga malalaking players ang presyo sa $1.20? Ayan, pag-usapan po muna natin ang nakaraang galaw ng presyo. Ayon po kay Michelle Kirby dito, ang pagbaba ni XRP sa ibaba ng $1.20 ay hindi po isang aksidente. Sa kanyang pananaw, ito po ay sadyang pattern na ginawa ng mga malalaking players sa market. Sinadya nila itong itulak pababa. Yan, sa pamamagitan po ng paglalagay ng mabibigat na sell orders. Kaya ang tanong ay ano ang epekto nito? Nag-trigger po ito ng stop losses sa iba't ibang mga exchanges na siyang pumilit po sa mga retail investors na ibenta ang kanilang mga hawak dahil po sa takot. Pagkatapos pong mangyari ang matinding benta, dito na pumasok ang napakalaking capital at mabilis na tumaas ulit ang presyo. Ayon po kay Kirby, dapat nating ituring ang mga ganitong pagbaba bilang mga buying opportunities. Sabi niya mismo na ang mga formation na ito ay mga buy orders para sa mga may alam. Nilinaw din niya na hindi po siya isang financial advisor. Isa lamang po siyang masipag na researcher na alam kung paano po mag-research ng malalim. Ang kanyang personal na exit strategy para kay XRP ay debt, o ang ibig sabihin ay hinding-hindi niya ito ibebenta kailanman. Sa tingin ko po mga ka-crypto, ang istileng ito ng mga whales ay nagpapakita lamang na sinusubukan nilang linisin ang market mula sa mga mahihinang kamay bago ang aktwal na paggalaw paitaas. Kapag ang mga retail investors ay nagpanic sell, dito po kumikilos ang mga institution para saluhin ang lahat ng supply sa murang halaga. Ito po ang tinatawag nating controlled market manipulation, kung saan ang psychology ng tao ang pangunahing ginagamit laban sa kanila. Ngayon ay may impluensya ba si Jerome Powell sa US Federal Reserve? May ilang nagtatanong kung bakit mahalaga ang sinasabi ni Powell ngayong hindi na siya ang chairman ng Federal Reserve. Sinuway ni Kevin Warsh ang position noong May 22, 2026 at siya na ngayon ang namumuno sa lahat ng opisyal na komunikasyon at desisyon sa patakaran. Gayunpaman, si Powell ay nananatili sa Board of Governors at ang kanyang termino ay tatakbo hanggang sa January 2028. Ibig sabihin, may karapatan pa rin siyang bumoto sa mga desisyon ng Federal Reserve, kabilang na ang mga hakbang na ginagawa ng Federal Open Market Committee. Ngayon, ang kredibilidad na binuo ni Powell sa loob ng maraming taon bilang pinuno ng naturang institution ay hindi po basta-basta nawawala kahit nagbago ang kanyang titulo. Ayon po kay Kirby, ang announcement tungkol sa pag-modernize ng dekadikadang infrastructure ng pagbabayad or payment sa Amerika ay nagdadala ng napakalaking bigat. Nang ikonekta niya ito sa nakitang pagbaba at pagbawi ng presyo, malinaw sa kanya na ang mga malalaking institution ay naghahanda na para sa isang napakalaking pagbabago sa sistema. Sa aking opinyon, kahit anong position ang hawakan ni Powell ngayon, ang bawat salita na manggagaling sa isang mataas na opisyal ng Federal Reserve tungkol sa pag-upgrade ng system ay laging may dalang epekto sa buong global economy. Ang mga lumang sistema na ginagamit ng mga bangko sa kasalukuyan ay masyado ng mabagal at mahal patakbuhin.
Kapag sinabi ng isang tulad ni Powell na papalitan na nila ito ay isang direktang pahiwatig na kailangan ng mas mabilis at mas efficient na paraan ng pagpapadala ng pera sa buong mundo. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng update na ito para sa kinabukasan ni XRP? Matagal na pong nakaposisyon sa XRP bilang isang solusyon sa mga lumang financial infrastructure at sa mga cross-border payments. Bagamat sa pahayag po ni Powell ay walang binanggit na anumang partikular na currency, ang pagkakaugnay nito kay XRP ay nananatiling isang malaking usapin sa buong community. Para sa mga holders na sumusubaybay po sa asset na ito sa loob ng maraming taon, ang pampublikong pahayag mula sa isang opisyal ng Fed ay nagsisilbing patunay na tama ang kanilang naging paniniwala sa mga nakaraang taon. Giit po ni Kirby, ang volatility o ang mabilis na pagbabago-bago ng presyo ay hindi kailanman naging dahilan para ibenta ang iyong mga tokens. Sa halip, ito ay isang patuloy na imbitasyon para mag-ipon ng mag-ipon. Hinikayat niya ang lahat ng mga holders na panatilihin ang kanilang paninindigan at huwag magpadala sa pressure na nililikha ng mga malalaking benta sa market. Ang mga sandaling ito, ayon sa kanya, ang naghihiwalay sa mga seryosong investors sa mga naghahanap lamang ng mabilisang kita. Para sa akin, napakaganda ng mensaheng ito dahil pinapaalala nito sa atin na ang pag-i-invest sa crypto ay nangangailangan po ng matibay na sikmura. Ang mga balita tungkol po sa pag-update ng mga sistema ng gobyerno ay nagpapakita lamang na ang mundong pinapasok natin ay unti-unting nagbabago. Hindi na natin mapipigilan ang digital transformation sa global banking. At habang nagaganap ang transisyong ito, ang mga may hawak ng tamang assets ang siyang makikinabang ng husto sa mga darating na taon. At ayan sa kabuuan, ang pahayag po tungkol sa modernization ng US Federal Reserve Payment System kasabay ng mga ginagawang galaw ng mga malalaking institution sa market ay nagbibigay ng malinaw na sinyales na may malaking pagbabago na nagaganap sa likod ng mga eksena. Ang pananaw po dito ni Michelle Kirby ay nagpapaalala sa atin na huwag matakot sa mga ibinababang presyo, kundi tignan ito bilang isang biyayang pagkakataon para magpalago ng ating portfolio. Kaya manatili po tayong matatag, magsaliksik ng mabuti at huwag po tayong magpadala sa takot. At narito na po ang ating panghuling balita dito. Sabi dito ay crypto proponent says this set of XRP holders will be very disappointed. Yan. Isang panibagong araw, panibagong mainit na balita para sa mundo ng cryptocurrency. At syempre, nakatutok po tayo ngayon sa isa sa pinag-uusapang assets sa market. At yan po ay syempre si XRP. Habang ang presyo po ay patuloy na naglalaro sa mga sensitibong price level, sari-saring opinyon ang lumalabas mula sa iba't ibang personalidad sa industriya. May mga naniniwalang masisira pa ang market, pero mayroon ding mga matatag ang paninindigan na may hangganan ang pagbaba nito. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang pahayag ng kilalang crypto commentator dito na si Zach Rector, kung saan hayagan niyang sinabi ng mga naghihintay na bumaba sa XRP sa pangarap nilang 0.50 o 50 cents ay tiyak na madidismaya. Kaya aalamin po natin ang pananaw na ito. Susuriin natin kung ano ang sinabi ng mga eksperto ukol sa mga susunod na galaw ng presyo at aalamin natin kung ano ba talaga ang reaksyon ng community tungkol dito. At simulan po natin sa kung bakit kaya galit na galit ang XRP Army sa 0.50 or 50 cents na prediction. Yan, matapos pong
matapos pong ilabas ni Zach Rector ang kanyang pananaw. Yan, sa mga hindi po pala nakakakilala kay Rector, ay isa po siyang napakatagal na nag-aabang at naniniwala sa potensyal ni XRP kahit na sa mga panahong mababa ang sentiment ng mga tao. Yan, pero nang sinabi niyang wag nang umasang umabot sa 0.50 ang magiging presyo ni XRP, umani agad ito ng sari-saring batikos at reaksyon mula sa mga taga-suporta. Sa aking opinyon, natural lang na maging emosyonal ang mga holders kapag naririnig nila ang mga ganitong klase ng prediction dahil sawa na ang karamihan sa pag-aabang ng napakatagal na panahon. May isang commenter po na nagtanong kung ang tinutukoy ba ni Rector ay ang mas mataas na target na $5.89 na alam natin napaka-popular na numero sa loob ng XRP circles. Para sa akin, ang numerong 589 ay parang isang simbolo na ng pag-asa para sa maraming community members. Kahit na ang $5.89 ay ito po ay mas makatotohanan kung pag-uusapan po ang short-term price action kumpara sa mas mataas pang mga pangarap. May isa pang naglabas ng negatibong pananaw at siya ay nagsabing baka mas mabilis pa nating marating ang 0.50 kaysa sa inaakala ng mga matatag na bulls. Sabi pa ng iba, dati ring ipinaglalaban ni Zector si XRP noong nasa $1 ito. Pero hanggang ngayon ay hirap pa ring lumayo ang asset sa mga price level na ito. Para sa akin, ang ganitong klase ng hidwaan sa opinyon ay nagpapakita lamang na nahahati ang market sa dalawang kampo. Yan ay ang mga naniniwala sa malalim na bagsak at ang mga naniniwala na may matibay na harang o support ang presyo bago pa man umabot sa kalahating dolyar. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng Elliott Wave Analysis tungkol sa presyo? Dito naman tayo sa mga taong nag-aaral ng galaw ng chart sa pamamagitan ng siyentipiko at technical na pamamaraan. Ayon po sa mga eksperto sa market, bagamat may posibilidad pa na humina sa XRP, ang 0.50 na inaasam ng iba ay mukhang malayo sa katotohanan base sa kasalukuyang structure ng galaw ng presyo. Isa sa mga pinaka-tinututukang boses ng community ngayon ay ang analysis ni Cassie Trades. Ayon po sa kanyang detalyadong pagsusuri, ang kasalukuyang corrective scenario ay maaaring magdala kay XRP sa price level na 0.87. Ang numerong ito ay hindi lamang basta-basta haka-haka. Ito ay nakabatay po sa tinatawag na 0.854 Fibonacci retracement level na nasa paligid po ng 0.862 na nagsisilbering projected endpoint o dulo ng isang 5-wave Elliott wave decline. Ibig sabihin, ang pagbaba na ito ay maaaring huling hantungan o ang tinatawag nating final low bago tuluyang magsimula ang isang mas malaking pag-akyat o reversal. Ngayon, kung susuriin natin ang opinion ni Cassie Trades, makikita natin na may logic ang kanyang paliwanag. Sa halip na mangamba na babagsak sa XRP sa mga price level tulad ng 0.50 at 0.87 hanggang $1.09 range, ang tunay na zone na dapat nating yan po ang tunay na zone na dapat nating bantayan. Para sa akin, ang pagbaba po sa price level na 0.87 ay isang malusog na bahagi ng isang mas malaking market cycle. Hindi po ito sinyalis na patay na po ang project, kundi isang natural na koreksyon matapos ang mga nagdaang paggalaw. Kung ikaw ay nag-aabang ng tamang pagkakataon para magdagdag ng asset, ang zone na ito ang mas makatwirang pagtuunan ng pansin kaysa sa paghihintay sa 0.50 na mukhang malabo nang mangyari sa ilalim ng kasalukuyang mga structure. Ngayon ay bakit nga ba malabo ng balikan ni XRP ang
kangkungan ng 0.50 na presyo. Ayan, balikan po natin ang naging kasaysayan ng presyo ng XRP para mas maunawaan natin kung bakit sinasabi ng mga proponent na malabo na itong bumalik sa nasabing mababang halaga. Sa XRP ay huling nakitang nagtitrade malapit po sa 0.50 noong mga huling buwan ng 2024 bago ito sumabog sa isang napakalakas na rally papasok ng taong 2025. Para mangyari na bumalik sa XRP sa 0.50 ngayon pong taong 2026, kakailanganin ito ang isang napakatinding pagbagsak na lampas pa sa kung ano ang ipinapakita ng kasalukuyang mga technical structures. Ayon po sa mga nakalap na datos at opinyon ng mga nagbabantay, ang kasalukuyang koreksyon ay may makapal na pader o floor na nakatayo ng ligtas sa itaas ng price level na 0.50. Ngayon, para sa akin, ang ideya na bababa pa sa kalahating dolyar sa XRP ay nagmumula na lamang sa takot ng ibang traders at hindi po sa aktual na kalagayan ng market. Marami po ang nadadala sa emosyon kapag nakikita nating naglalaro ang presyo sa paligid ng $1 hanggang sa kasalukuyang price level nito. Ngunit kung titignan natin ang malaking larawan, ang pundasyon po na XRP ngayon ay mas matatag na po kumpara noong mga nakaraang taon. Ang mga institution at ang patuloy na paglago ng ecosystem nito ay nagsisilbing kalasag laban sa mga ganoong kalalim na pagbagsak. Sabi nga ni Zach Rector, ang mga nag-aabang sa 0.50 ay posibleng maghintay ng wala sa oras dahil ang market ay may sariling desisyon na lumikha ng ibaba o floor sa mas mataas na bahagi ng chart. Ngayon ay paano ba natin dapat tignan ang kasalukuyang correction sa market? Sa bawat pagbaba ng presyo, natural lamang na mangamba ang mga bagong pasok dito sa mundo ng crypto. Ang patuloy po na debate tungkol sa kung hanggang saan aabot ang pagbaba ni XRP ay patuloy na nagpapainit sa mga social media platforms ngayong buwan ng August. May mga nag-aabang po sa presyong 0.90 bilang pinakamababang boundary na. Yan, pinakamababang boundary na kaya pang tanggapin ng mga makatotohanang analyst sa ngayon. Pero ang tanong po ng nakakarami, paano ba natin dapat salubungin ang mga ganitong balita at opinyon mula sa mga kilalang tagapagsalita sa industriya? At ayan sa kabuuan. Ayan. Ang usapin tungkol po sa kung hanggang saan ang ibabagsak na XRP ay patuloy po na magiging sentro ng atensyon ng community. Malinaw na ang ideya ng pagbabalik po sa 0.50 ay tinututulan ng mga kilalang personalidad at sinusuportahan ng mga technical na datos na nagpapakitang may mas mataas na floor o support zone na binubuo ang market. Ang mga price levels sa presyong 0.87 hanggang 1.09 ang nagsisilbing totoong depensa laban sa labis na pagbagsak. Habang ang opinion po ni Zach Rector dito at Cassie Trades ay nagbibigay sa atin ng magandang gabay upang mas maunawaan ang takbo ng laro. Kaya manatili po tayong kalmado, patuloy na mag-aral at huwag po tayong padalos-dalos sa bawat galaw ng presyo. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.